Sige na pare, anakan mo lang si Mrs. Ako nang bahala sa gastos ng anak mo. Alam mo naman ang problema ko, di ba? Baog ako at gusto naming magkaanak. Nababaliw ka na ba pare? Sa tingin mo pa papayag si Kumari na gawin namin yun? Ako nang bahala doon. Sigurado akong mapapapayag ko siya. Basta ba tayong tatlo lang makakaalam? Hindi pwedeng malaman ng kahit na sino. Pati na ng asawa mo ang tungkol dito. Ano pre? Deal? Sa buhay ng tao ay walang perpektong pamilya. May pera ka nga, hindi ka naman magkaanak. Hindi ka rin magiging masaya. Kapag naman may mga anak kayo, pero wala naman kayong pera, ay hindi ka rin naman magiging masaya. Iba't iba ang problema ng bawat tao sa mundo. Ang kasiyahan ay matatagpuan sa puso. Depende na lamang sa'yo kung paano kang mamumuhay at kung paano mo lalabanan ang bawat pagsubok sa buhay mo para mapanatili o manatili kang masaya. Ito ang kwento ng buhay naming mag-asawa na nais ko sanang ibahagi sa inyong programa. Muli ay nagbabalik ang inyong narrator, Miss Mizzy, upang i-share sa inyo ang isa na namang kwento ng buhay na ibinahagi sa atin ng ating letter sender na itatago natin sa pangalang Jimboy or Jim. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Jim, 35 years old na at ang asawa ko ay itago niyo na lang din sa pangalang Cynthia, 32 years old. 10 taon na kami ng asawa kong kasal. Isa pala akong negosyante. May-ari ako ng isang bakery. Mayroon na itong ilang branch sa Visayas at Mindanao. Ang asawa ko naman ay isang bank teller ng isa sa mga sikat na bangko. Mahilig kami ni Mrs. At dahil wala pang kaming anak, ay nagagawa namin ang lahat ng gusto naming dalawa. Maganda kasi si Mrs. At talaga namang takaw pansin, lalo na kapag suot nito ang uniforme nito sa trabaho. Bukod kasi sa makinis si Mrs. ay napakaputi pa, parang labanos ang kutis. Kaya naman kapag inihahatid ko ito sa trabaho at nakamotor lamang kami, ay takaw pansin siya sa mga kalalakihang nadadaanan namin. Lalo na sa mga tricycle driver na alam kong inaabangan palagi ang pagdaan niya. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa loob ng 10 taon, ay umaasa na kaming magkaroon ng anak ng asawa ko. Pero tila naman kami binibiro ng tadhana dahil hindi talaga kami nagkaroon ng anak. Ginawa na namin ang lahat ng paraan na aming naririnig at sinasabi ng mga matatanda. Hanggang pati ang pagsisinulog para humingi ng anak sa Poong Nazareno ay ginawa na rin namin ni Cynthia. Pati na rin ang mamanata sa mga birhen, pero wala pa rin. Ga, subukan na lang kaya nating lumapit sa doktor. Suwestyon ng misis ko isang araw. Game naman ako dahil gusto ko na rin talagang magkaroon ng anak. Sige ga, bukas ay pupunta tayo ng ospital para makapagpa-check up tayo. Umaasa akong sana ay magiging okay naman ang lahat. Pero sa isang banda ay kinakabahan talaga ako sa magiging resulta ng check-up. Kinabukasan nga ay excited na kaming dalawa ng asawa kong tumungo sa ospital para sa check-up. Pero doon ako tila pinagsakluban ng langit nang malaman kong ako ang may problema. Wala akong kakayahang magkaanak at walang magagawa ang sensya para sa kalagayan ko. Nagpa-second opinion pa kami sa ibang ospital hanggang sa nakatatlong doktor na ang pinuntahan namin na ganun pa rin ang resulta. Ga, subukan pa natin sa ibang doktor. Suwestyon ni Cynthia sa akin na nagsisimula ng panghinaan ng loob. Tama na ga, baog ako at yun ang katotohanan. Ilang doktor pa bang kailangan magsabi sa akin nun para maintindihan kong baog ako? Natigilan ang asawa ko sa sinabi ko. Pero ga, baka kasi. Tama na Cynthia, uwi na tayo.
Iritableng bulalas ko. Sinasabing ang anak ang nakakapagbigay ng tuwa at saya sa isang pamilya. Kaya tila naglaho lahat ng lakas ko sa nalamang wala pala akong kakayahang magkaroon ng anak. Ang unfair naman yata ng buhay na ito. Hindi naman ako masamang tao at mapagmahal naman akong anak, pati na asawa. Pero bakit naman sa dinami-dami ng lalaki sa mundo ay sa akin pa nangyari ang ganito? Ang magkaroon ng sakit na ganito, isang inutil at walang kakayahang magkaanak. Ang daming lalaking nambubugbog ng asawa, nananakit ng anak at walang pagpapahalaga sa pamilya. Pero bakit ako pa? Nakaramdam ako ng panliliit sa pagkatao ko. Pakiramdam ko, wala akong kwentang asawa dahil hindi ko maibibigay kay Cynthia ang pinaka-aasam-asam nitong anak. Ang hirap ng sitwasyon ko. Umuwi kami ng bahay na walang imikan. Kinagabihan ay hindi ako makatulog, kaya uminom ako ng alak. Hindi ko napigil ang bugso ng damdamin nang maramdaman ko na lamang ang paghaplos si Cynthia sa balikat ko. Ga, hayaan mo na. Pwede naman tayong mabuhay ng walang anak eh. Naiiyak na wika ng misis ko. Napayakap na lamang ako sa asawa ko at humingi ng tawad. Pasensya ka na ga, hindi ko mabigay yung gusto mo. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang gusto mong anak. Isang malungkot na ngiti na lamang ang sumilay sa mga labi ni misis. Alam kong nahihirapan siyang tanggapin ang sitwasyon namin. Ako nga ay ganoon din. Halos hindi ko talaga matanggap ang resulta ng check-up na iyon. Iminungkahi ko kay Cynthia na mag-ampo na lamang kami ng bata. Pero tumanggi ito. Gusto niyang maranasan na magbuntis at magkaroon ng anak na galing sa kanya. Kaya naman mas lalo kong naging frustrated. Sinabi niya na lang, natanggapin na lang namin na hindi na talaga kami magkakaroon ng anak. Tatanda kaming dalawa lamang ang magkasama. Marami naman daw kaming mga pamangkin. Sa mga sumunod na araw, ay tila ako nawalan ng gana sa buhay. Halos hindi na ako lumalabas ng bahay at hindi ako pumupunta ng bakery dahil sa sama ng loob ko. Palagi na lamang akong nagmumukmuk. Dumating pa ako sa puntong naging bugnutin na pati ang asawa kong si Cynthia ay nasisigawan ko na. Pwede ba Cynthia? Huwag kang makulit. Kung gusto mong pumunta ng beach kasama ang mga kaibigan natin, edi sumama ka. Huwag yung ako yung kinukulit mo. Bulyaw ko sa aking asawa isang araw ng Sabado. Niyaya kasi kami ng kumpare namin at ang pamilya nilang mag-beach dahil birthday ng inaanak namin. Si kumparing Matt ay malapit kong kaibigan. Inaanak ko ang panganay niyang anak. 2 ang anak nila ng asawa niya at ang inaanak ko ang may birthday ngayon. Kita ko noon ang pagkagulat sa mga mata ni Cynthia. Naroon din ang sakit na bumalatay sa mukha ng maganda kong asawa. Sandali akong nahimasmasan sa kalokohan ko. Sorry ga, hindi ko sinasadya. Pasensya ka na. Paghingi ko ng tawad sa misis ko. Hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Pinababayaan mo na ngayong bakery, Jimmy. Jim naman, hindi ito ang katapusan ng mundo. Kung hindi para sa atin ang magkaroon ng anak, ay hindi talaga yun para sa atin, kaya tama na. Tigilan mo na yung pagmumukmuk mo. Niyakap ko si Cynthia at doon ay tila gumaan ang pakiramdam ko matapos kong umiyak sa bisig ng asawa ko. Sinasabi ng iba na ang pag-iyak ng mga lalaki ay nakakabawas ng pagkalalaki. Pero para sa akin ay hindi kawalan ang mga luhang yun. Iyon ang dahilan ng paggaan ng pakiramdam ko na kay bigat-bigat sa mga lumipas na araw. Naging okay na kami ni Cynthia at masaya kaming pumunta ng maaga sa mall para bumili ng regalo para sa inaanak namin. Nakaka-excite na bumili ng regalo para sa mga bata. Isinali na lang din namin ang mga kalaro ng inaanak ko. Halos kasing edad lang naming mag-asawa si paring Matt at ang asawa nitong si Connie. Maganda rin naman si Maring Connie pero dahil sa may anak na nga ito ay tumaba na ito.
Si paring Matt naman ay matanda lang sa akin ng 1 taon, matangkad na lalaki at moreno. Maliman, pero hindi ko maiwasang makaramdam talaga ng inggit sa kumpare ko. Mabuti pa sila ng asawa niya, nakakadalawa na, habang ako ay hindi man lang makagawa ng isa. Pagdating doon, ay masaya kaming sinalubong ng inaanak ko kasama ang mga kalaro niya. May dala kasi kaming pasalubong para sa lahat ng mga batang naroon. Pare, Mare, buti na lang nakarating kayo. Kanina pa kayo inaantay ng inaanak niyo eh. Wika ni paring Matt. Pansin ko ang paghagod nito ng tingin sa asawa kong nakasuot na ngayon ng swimsuit. Alam ko naman noon pa talaga ay kursunada na ni paring Matt ang asawa ko. Napansin ko rin ang pagsunod ng mga mati nito kay Mrs. nang umalis ito para puntahan si Maring Connie. Nakaupo ako noon sa buhanginan nang lumapit si Mrs. Nakatingin ako sa mga batang naglalaro. Sana ga, makita kitang laging ganito, yung masaya lang, hindi nakasimangot ka buong araw. Nakatawang wika ng asawa kong si Cynthia. Huwag mo munang isipin ang ibang bagay. Mag-enjoy na lang tayong dalawa ha? May mga bagay talaga sa mundo na minsan ay hindi talaga para sa iyo. Kagaya na lamang ng nangyari sa atin. Wala tayong kakayahan na magkaroon ng anak. Masakit man pero tanggapin na lang natin yun ga. Nang pumasok kami sa loob ng aming tinutuluyan, ay daig pa namin ang nag-honeymoon ni Mrs. Halos 1 oras din kaming nagtampisaw sa kaligayahan. Sa mga lumipas na araw, ay balik sa dati ang buhay naming mag-asawa. Bumalik ako sa pamamahala ng bakery namin habang si Cynthia ay sa trabaho niya sa bangko. Pilit kong kinalimutan ang kalagayan kong hindi magkakaanak. Kapag kasi naiisip ko ang mga bagay na yun, ay tila ako pinanghihinaan ng loob. Nararamdaman ko na naman yung pagiging walang silbi kong asawa. Hanggang sa isang araw, ay nagulat na lamang ako nang kakagising ko lamang ay bumungad sa aming tahanan si kumparing Matt. Tila ito may malaking problema. Ang mga mata ay namamaga na para bang ilang araw nang hindi nakakatulog ng maayos. Dito na siya nagkwento sa aming mag-asawa na kaya siya narito ay dahil sa hihiram sana siya ng pera sa aming mag-asawa. Nasa ospital ang inaanak ko dahil may sakit daw to. Sakitin naman kasi talaga ang batang yun simula pa nung isinilang to. Maraming kailangan na laboratories at test kaya kailangan ng malaking halaga. Wika ni paring Matt. Kaagad ko naman siyang pinahiram ng pera dahil nag-aalala din ako sa kalagayan ng inaanak ko. Si paring Matt pala ay isang manager ng isang fast food chain. Wala namang trabaho ang asawa niya. Kaya siya lamang ang kumikita sa kanilang dalawa. Alam kong wala rin silang sapat na ipon, kaya alam kong mahihirapan sila. Lalo na ngayong nagkasakit ang kanilang panganay na anak. Kinahapunan ay sinundo ko sa bangko si Mrs. para dalawin namin ang inaanak ko. Nag-aalala din ang asawa ko sa bata dahil napamahal na rin to sa kanya. Saktong nakarating kami doon, ay natutulog na ang bata. Lihim na umiyak si Connie na asawa ni kumparing Matt. Si paring Matt naman ay malungkot na nakaupo na para bang wala sa sarili. Sa labas na tayo mag-usap pre. Bulalas nito. Sabay tayo sa kinauupuan. Habang si Cynthia ay niyakap si Connie. Hindi ko alam kung ano ang problema ng mag-asawa. Pero sa tingin ko ay mukhang malaki ang problema nilang dalawa. Dito kami humantong sa rooftop ni paring Matt. Ano bang sakit ng bata pare? Nagtatakang tanong ko sa kanya. May leukemia si Neo pare. Kailangan niya ng bone marrow transplant. Okay naman sana yun eh, wala namang problema. Match naman ang bone marrow nila ng kapatid niya. Ang kaso, saan naman ako kukuha ng pera pare? Hindi pa kasali ang mga gamot na bibilihin. Malaki-laki rin ang kakailanganin namin. Magkano lang bang naitabi naming pera ni Connie? Wika ni paring Matt. Hindi ko alam talaga pero
Nang mga oras na yun, ay tila ako sinulsulan ng demonyo. Bigla na lamang yon pumasok sa isip ko. Pre, kung gusto mo bibigyan kita ng perang kailangan mo. Pero sa isang kondisyon. Napatingala sa akin si paring Matt na blanko ang mga mata. Ano namang kondisyon? Sandali akong hindi nakapagsalita. Pero ito lamang ang tanging paraan para mabigyan ko ng anak si Cynthia na talaga namang iluluwal niya. Ako nang bahalang magbayad sa gastusin ng inaanak ko pare. Pero kapalit nun, ng pagbubuntis ng asawa ko. Buntisin mo si Cynthia pare. Ako nang bahala sa problema mo para na rin sa kaligtasan ni Neo. Matagal na katahimikan ang dumaan sa aming dalawa ng kumpare ko. Ano? Nababaliw ka na ba pare? Sa tingin mo ganun kadali lang yun? Sa tingin mo ba papayag si Maring Cynthia? Alam na kasi ng kumparing Matt ko ang problema naming mag-asawa. Alam niyang hindi ako magkakaanak. Sinabi ko na sa kanya yun. Pero hindi niya yun sinabi sa asawa niyang si Maring Connie. Walang makakaalam tungkol sa lahat ng to. Sikreto lamang natin to pare. Hindi to malalaman ni Maring Connie. At maliligtas mo pa si Neo. Pangungumbinsi ko pa kay paring Matt. Pare, magandang asawa ko. Jackpot ka na sa kanya kung tutuusin. Hindi ka lugi sa kondisyon ko na to. Dehado pa nga ako kung tutuusin Pero desperado lang talaga ako. Alam mo naman yung kalagayan ko, di ba? Napatingin ito sa akin. Alam ko naman kasing tipo niya ang asawa ko. Kaya alam kong hindi ito makakatanggi sa ino-offer ko. Paano si Mare? Papayag ba siya? Tanong nito. Ako nang bahala sa kanya. Sisiguraduhin kong mapapapayag ko siya. Isang beses lang ba to pare? Kung mabuntis mo agad, di isang beses lang. Pero kung hindi mabuntis, di uulitin yung lahat. Kita ko ang paglunok ni paring Matt at matapos ang ilang minutong katahimikan ay pumayag na rin ito. Si Cynthia na lamang ang kailangan kong kausapin para sa bagay na to. Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap kong magiging kumpleto at masaya kaming buong pamilya. Ano pre? Deal? Usapang lalaki to walang ibang makakaalam. Makakaasa ka pare. Deal? Wika ni paring Matt. Pag-uwi namin sa bahay, ay masaya akong naghanda ng hapunan namin. Hanggang sa habang kumakain kami, ay napag-usapan namin ang tungkol sa problema ni na paring Matt at Maring Connie. Sinabi sa kanya ni Maring Connie ang lahat. Dito ko na binuksan kay Cynthia ang tungkol sa napag-usapan namin ni paring Matt. Nag-aalis si Cynthia sa akin sa sinabi kong magpapaanak siya kay paring Matt. Kapalit ng gagastusin ko o ako ang gagastos sa pagpapagamot ng bata. Hindi ko lubusang maiisip mo ang bagay na yan. Kung ano yung pumasok sa utak mo, Jimboy. Nababaliw ka na ba? Napatayo pa si Mrs. sa kinauupuan matapos uminom ng tubig. Ga, ito na yung paraan para magbuntis ka. Gusto mong maranasan ang magdala ng anak sa sinapupunan mo ng 9 na buwan, di ba? Gusto mong magganap o maging ganap na babae, hindi ba? Ito lamang ang chance na mayroon tayo, Cynthia. Hindi ko maibibigay sa iyo yan, alam mo yan. Patuloy kong kumbinsi sa asawa ko. Ito lang talaga yung paraan para magkaroon kami ng anak. Siguro masasaktan akong makikita ang aangkinin siya ni kumpare. Pero para sa amin ni Cynthia ay gagawin ko lahat ng to. Natigilan naman si Mrs. at tahimik na pumasok sa kwarto namin. Ilang oras din siyang nagkulong doon. Siguro'y nag-iisip. Hindi ko na namalayan kung ilang oras na ang lumipas. Naramdaman ko na lamang ang palad ng asawa kong humaplo sa pisngi ko. At pumapayag na din siya sa wakas. Sige na nga, Ga. Pumapayag na ako. Pero dapat, hindi natin to ipapaalam sa kahit na sino. Lalo na kay Kumaring Connie. Nakakahiya sa kanya. Kahit sa buong pamilya natin. Tayong 3 lamang nila kumpare ang makakaalam tungkol sa bagay na to at itatago natin tong sikreto habang buhay.
Wika pa ni Mrs. Makakaasa ka ga. Sinabi ko na yan kay paring Matt. Kaagad na nag-schedule kami ng saktong oras at araw para gawin yun. Uminom pa ng alak ang misis ko para mawala ang lahat ng hiyang nararamdaman niya kay kumparing Matt. Habang ako naman ay nasa kabilang kwarto at minomonitor ang lahat. Kitang-kita ko ang nangyari. Mula umpisa hanggang sa huli. Pinanood ko kung paano inangkin ni kumparing Matt ang asawa kong si Cynthia ng paulit-ulit para siguradong mabuntis talaga to. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Tiniis ko ang lahat ng sakit para magkaroon lamang kami ng anak. Kitang-kita ko naman na tuluyan na ring nadala si Mrs. at kusa na ring tumutugon sa bawat halik ni kumpare. Matapos ang isang oras, ay sabay na lumabas ng silid ang dalawa. Hindi makatingin ang asawa ko habang kinakausap naman ako ni paring Matt. Ano pare? Sinigurado mo ba? Tanong ko dito. Oo naman pare. Sa sobrang kinis at ganda ni kumari, inaibuhos ko sa kanya lahat. Sagot nito. Tarantado. Balik ko dito. Natawa lamang ito. Nagpaalam na si paring Matt kay Mrs. Ibinigay ko sa kanya ang perang kailangan niya. Walang imikan kaming mag-asawa. Parehas nagpapakiramdaman. Hindi niya ako kinausap, pero inintindi ko na lamang ang nararamdaman ni Mrs. Nagtataka pa si Maring Connie kung saan nakuha ni paring Matt ang pera. Sinabi kong galing sa aming mag-asawa at kusang loob naming binigay ang halagang yun para sa inaanak namin. Lumipas ang isang buwan, ngunit hindi nagdalang tao si Mrs. Kaya kailangan pang ulitin ang pangyayaring yun sa kanila ni kumpare. Sa pagkakataong to, hindi ko na kaya pang panuorin silang dalawa. Muli ay pinatawag ko si paring Matt sa bahay dahil negative ang result ng pregnancy test. Kaagad na nagtungo ang dalawa sa silid at sinimulan na ang dapat simulan. Rinig ko mula sa pwesto ko ang ingay na nanggagaling sa loob ng silid naming mag-asawa. Sinulit ng dalawa ang isang oras hanggang sasabay silang lumabas ulit ng kwarto na parehas pang hingal na hingal at pawisan. Lumipas ang mga araw. Napapansin ako o may napapansin akong kakaiba. Paulit-ulit na pala nilang ginagawa ang bagay na iyon. Sinasabi lamang ni Cynthia na para masigurong magbubuntis na talaga siya. Ayaw na niyang maghintay pa. Akala ko ay matapang ako at kakayanin ko ang lahat. Pero napapansin kong mukhang nagugustuhan na rin yata ni paring Matt ang ginagawa nila ni Cynthia. Ang buong akala ko ay kaya kong tiisin ang lahat. Pero mukhang hindi ko yata kaya. Dahil parang tuluyan na yatang nagkaroon ng relasyon ang asawa at kumpare ko. Ilang araw pa lang kasi ang nakakalipas mula nang pumunta ito sa bahay ay nakita kong magka-chat ang dalawa at sa hotel sila nagkita. Nagpaalam sa akin noon si Mrs. at sinabing gagabihin daw siya ng uwi dahil makikipagkita siya kay paring Matt. Bagay na hindi ko tinutulan dahil para akong napipi. Kasalanan ko kung bakit ito nangyayari ngayon. Nagpa siya muna akong umalis. Pumaroon muna ako sa bahay bakasyunan namin sa Mindanao. Umalis akong walang pasabi kay Mrs. Tahimik dito sa bahay bakasyunan namin sa Mindanao. Kaya dito ay umaasa akong matatagpuan ko ang katahimikan na ilang araw ko na yatang hindi naranasan. Ngunit wala pang 5 oras ay nagulat na lamang ako nang bumungad sa bahay namin ang masayang mukha ni Cynthia. Sobrang saya nitong niyakap ako at sinabing sa wakas ay buntis na siya. Inabot niya sa akin ang isang pregnancy test at isang papel na galing sa doktor na nagpapatunay na buntis siya. Maigpit na niyakap ako ni Cynthia at kumandong sa kandungan ko. Umiiyak itong humalik sa pisngi ko at nagpapasalamat sa akin. Nakipagkita daw siya kay paring Matt para sabihing buntis na siya. Isusurprise niya nga raw kaming dalawa.
Ngunit pagbalik naman daw nila sa bahay ay wala naman na ako doon. Naiwan na raw si paring Matt dahil bumalik na to sa ospital. Hindi ko maintindihan ang nadarama ko. Naghalo-halo na. Hindi ko maintindihan ang nadarama ko noon. Para akong hindi makahinga. Naghalo-halo na ang nararamdaman kong lungkot, sakit, galit at tuwa na hindi naman pala nagbago ang damdamin ni Cynthia para sa akin. Masyado lang pala akong nag-isip ng kung ano-ano. Akala ko talaga ay tuluyan nang nagkaroon ng relasyon ang dalawa. Isang linggo pa kaming nanatili sa bahay bakasyonan namin sa Mindanao. Dito na numbalik ang lahat ng kasiyahan namin ni Cynthia. Ingat na ingat ako sa asawa ko, lalo na nung nakaramdam na siya ng morning sickness. Masaya at hindi ko naramdaman na hindi ko anak ang dinadala ni Cynthia. Kinalimutan ko ang lahat ng sakit na nadarama ko. Ang mahalaga sa ngayon ay nanatili kaming masaya at buo. Nanatiling matibay ang pagsama namin kahit sa pagsubok na dumaan sa buhay namin. Sa ngayon ay 2 taon na ang anak namin ni Cynthia. Tungkol naman sa kumpare naming si Matt, ay nakakasama pa rin namin sila sa tuwing may mga okasyon. Ito ang karanasan naming mag-asawa na sumubok sa aming katatagan. At tinupad naman nga ni paring Matt ang pangako niyang walang makakaalam ng sikreto naming 3. Hanggang dito na lamang po ang istorya ng aming buhay. Nagmamahal, Jimboy.